Today, ini-discuss ko sa inyo, ano nga ba ang ibig sabihin ng occupancy permit? Ano nga ba ang requirements na hinihingi sa atin ng City Hall para makapag-apply nito? Magkano nga ba yung binabayaran natin para dito? O yung possible na average sa pwede mong mabayaran? Dahil nakaraan kasi, bago tayo makapag-parent ng mga tenant natin, nag-apply tayo ng occupancy permit. Or di tawag na Certificate of Occupancy. Ang pag-uusapan lang natin dito ay yung occupancy permit lang po ng mga apartment or ng mga pangkaraniwang bahay. So sa mga condominium, commercial, hindi ko po alam yan dahil hindi ko pa na-experience. Kaya watch nyo na lang yung ibang vlog tungkol yan. Pero pag-uusapan lang natin yung occupancy permit na in-apply natin, applicable din sa mga regular na bahay. Ang occupancy permit ay permit po na binibigay ng City Hall sa nasasakupan nitong mga property. Para ma-ensure kung nasunod nga ba yung ginawang plano doon sa building permit na in-apply nyo noon versus actual na nangyayari ngayon. Ang building permit ay para makapagpatayo ng bahay. Permit ito para maitayo mo yung dream house mo or yung apartment mo. Dito nakasulat yung plano ng bahay. While ang occupancy permit naman ay permit para ma-ensure na yung plano mo dun sa building permit ay nasunod nga ba. Match ba yung building permit na in-apply noon versus actual na nangyayari na ngayon o nabuo ngayon. Disclaimer ko lang po na hindi po ako yung naglakad ng papeles ko para makapag-apply ng occupancy permit. Lagi ko sinasabi sa inyong vlog na meron po akong agent na tumatrabaho para sa mga yan. Sana all. Pero isi-share ko pa rin yung mga requirements na hinihingi nila sa akin para may konti rin kayong idea tungkol dito. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dahil hindi mabubuo yung mga apartment blocks natin kung walang occupancy permit. Ang mga sinabmit ko po na documents dito ay number 1 yung approved plan or yung building plan na pinasa mo sa City Hall doon nag-apply ka ng building permit. Ibabalik kasi sa yung plano na yun na may tatak na approved na yun na pirmahan pa ng City Hall engineer. Yung approved plan na to, ito yung galing sa contractor mo noon tapos pinasa mo sa City Hall para makapag-apply nga ng building permit. Pagka-approve kasi yan, ibabalik sa iyo yan, huwag mong iwawala yan. Dahil yan yung kakailanganin or isa sa mga kailangan sa pag-a-apply ng occupancy permit. Number 2, approved building permit forms. Magkaiba po yung kaninang building plan kaysa doon sa building permit. Yung building plan kanina, ito yung makapal na plano na binibigay ni contractor mo na pinasa mo sa City Hall. Ang approved building permit naman ay permit na for form na papel lang to, mga 3 pages to. Nakatunayan na naaprubahan ka ng City Hall para sa pinapatayo ng bahay or apartment. Ito yung pinilapan mo noon, tapos pinasa mo sa City Hall, tapos binalik sa'yo approved na. Number 3, Certificate of Completion. Nakukuha nito sa City Hall. Ang kalahati ng form na to, ikaw yung maglilista. Nandiyan yung mga impormasyon na kailangan mong sulatan dahil ikaw yung magsusulat na doon bilang owner. Pangalan mo, saan ka nakatira, permanent address, anong area yung ina-apply mo para magkaroon ng occupancy permit. Kalahati naman ng form na ito, pati sa likod, si contractor mo na yung magsusulat dapat niyan. Pipila pa niya ni contractor, lalagay niya rin mga informasyon ng engineer, master plumber, ng architect, electrician. Hindi ko sure sa master plumber at electrician, pero alam ko kasama rin sila doon. Hindi ko na sure. Pakicheck na lang. Nakasulat din dyan yung mga materyales na ginamit tulad ng lumber, mga semento, at mga iba't iba pang mga materyales na ginamit ng yung contractor para mabuo nga yung bahay mo. Number 4, cost and fees. Kaduktong po ito ng Certificate of Completion kanina dahil dun sa mga materyales na i-declare ng iyong contractor, dun magbe-base ang City Hall kung magkano nga ba yung i-charge. In my case po, sa apartment po, first apartment, 6-door apartment, ang biniyakan ko po dyan na occupancy permit cost is 2,388 pesos. May additional yan na 500 yata almost 3,000, sabi mo ng 3,000 na. Sa pangalawa pa ng mga apartment, 8-door apartment, ang biniyakan ko dyan is 3,100 mahigit. Yun, may dagdag din ng kaunti. Alam po, parang nakalimutan ko na yung cost nila, nasa 300 to 500 yung additional yan. Yan po yung biniyaran ko sa City Hall. Wala pa dyan yung binayad ko sa agent ko sa naglakad ng papel. Sasabihin ko na rin kung magkano nga ba yung palakad ko sa aking agent dito sa occupancy permit na ito. 10,000 per property ang hinihingi niya. Dahil dalawa yun, 20,000. Pero dahil may discount tayo, umabot na ng around 15,000 to 17,000 yun. Pero payo ko po sa inyo guys, kung wala po kayong pera pa, kung gusto nyo kayong maglakad ng papel, pwede naman yan. Kung marami kayong time, if you have wala kayong budget, pwede kayong maglakad na lang nito. Depende sa inyo. Pero kung ako kasi tatanungin, ayoko maglakad dito mga papeles na to. Maubos yung oras ko niyan. Number 6, construction logbook. Dito po nakasulat yung mga nangyari doon sa property
and mga other issues no na nagdenote at nagsusulat na status everyday no yung iyong engineer and contractor or yung architect or kung sino yung nagmamanage doon. Signed and sealed yan no ng engineer and contractor. Share ko lang guys bago tayo mag-end. Na-delay po kasi ako sa pag-apply ng occupancy permit dahil may palpak ako dyan na isi-share ko na sa inyo para di na maulit. Akala ko kasi noong una kapag nag-apply tayo ng occupancy permit may nagsabi rin sa akin dapat na 100% finished yung property. Ang mali ko lang noon no, tama nga naman yung sinabi nagsabi sa akin na 100% ano dapat yung property natapos na bago tayo makapag-apply ng occupancy permit. Ang mali ko doon is in-apply ko or ginata ko yung documents no almost 100% na yung property. Na dapat pala 3 months before pala sinulat ko na, ginada ko na yung mga documents na kakailanganin dito. Na yung iba pala mga dapat fill upan o mga dapat na requirements, pwede na lang to follow na lang. Kaya nangyari sa akin tapos na yung property, nagagather pa rin ako ng documents yan, which is mali. Kaya nga natiri tayo ng almost 1 month mahigit no, sa pag-apply dito. Basta yun guys, payo ko lang 3 months before matapos yung construction, i-gather nyo yung mga documents, although nasa iyo naman yan, yung alak, isulat nyo na yung mga dapat pilapan, tapos yung mga kulang, sabihin nyo na kay-engineer pag malapit na matapos, kaya nyo i-apply. Siguro 2 weeks to 1 month, para release naman yung occupancy permit na yan. Kaya sakto lang din pag natapos yung property mo, tapos na rin yung occupancy permit na yan, so by time na pag na-check na ang City Hall sa'yo, at least halos katatapos lang talaga ng apartment. Hindi yung katatapos ng apartment, tsaka mo lang i-gather yung mga documents or yung mga pinipilapan. Guys, if may kulang pala sa mga senior ko kanina, just comment down below, dagdag nyo na lang. And thank you po sa lahat. Pero kung yung mga suggested na next topic, just comment down below na rin. Yun na po, salamat.